Nagising si Tata Luciano mula sa mahimbing na tulog dahil sa yugyug ni Nana Caridad sa katawan niya. Ano ka ba naman, Caridad? Parang gusto mo nang iwas-iwas sa katawan ko. Ang hirap mo naman kasing gisingin, Luciano. Pambihira ka. Daig mo pa ang tunog na mantika. Abay, bakit ba? Ang sarap-sarap ng tulog ko'y nagigising ka. May narinig kasi ako, Luciano. Nagkakaingay sa labas. Baka may mga marites lang na nag-uusap, tapos nagkainisan at nag-away. Ano ka ba naman? Des oras ng gabi may nagbabarites. Caridad, ang mga marites, wala nang pinipiling oras sa mga yan. Basta merong mapagkichismisan arriba ng arriba mga yan. Pero Luciano, hindi mga marites ang narinig ko, kundi nakakatakot na ungol. Ay nako, Caridad, huwag mo na lang kasing pansinin. Baka naman memaya nasasarapan lamang yon kaya umuungol. Hayaan mo siyang damahin ang sarap. Tinampal ni Nana Caridad si Tata Luciano dahil sa sinabi ng matandang lalaki. Aray ko naman, ano ka ba? Bakit ka ba nananakit? Ay, ewan ko sa'yo. Kung ano-ano na kasi lumalabas dyan sa bunganga mo. Masyado na malaswa. Bastos ka. Aba, ano ba bastos to sa sinabi ko? Paano ko kumakain lang yun ng matamis na mangga at napapaungol sa sarap? Ay, ikaw na tao ka. Kung ano-ano agad ang nasa isip mo. Ikaw ang bastos. Lusot ka pa. Alam ko naman kung ano tinutumbok mo. Ikaw pala bastos, Caridad Ano man tumbok ang sinasabi mo? Manong tumigil ka na nga, Luciano. Malapit ka na sa main sa akin. Ang intindihin mo ay yung ingay na kanina ko pa naririnig. Dahil nga pakiwari ko isang mapanganib na aswang yon. Ano ka mo? Aswang? Aba, sigurado ka bang aswang yung lumilikha ng ingay sa labas? Oo, Luciano. Dahil nakakakilabot ang ungol at ingay. Nagtatayuan ang mga balahibo ko. Napatayo si Tata Luciano sa sinabi ng asawang si Nana Caridad, saka dumiretso sa may bintana ng kanilang bahay. Luciano, wag! Wag mo bubuksan ang bintana! May delikado yung gagawin mo! Paano delikado, Caridad? May aswang nga! Ano ba sinasabi mo, Caridad? Natitiyak kong aswang may kagagawa ng ingay na naririnig ko kanina. May aswang sa labas ng bahay natin, Luciano. Malamang, kanina pa siya nagmamanman at nag-aabang sa atin. Aba, lokong aswang yun Bakit di niya kilala itong gusto nilang banggain? Tumayo si Tata Luciano at may kinuha sa ilalim ng kamang higaan. Isang samurai ang kinuha niya doon. Galing ang samurai na yon sa isang Hapon na naging kaibigan niya nung araw at minsang nanirahan sa kanila. May ilang dekada na rin ang nakalilipas. Aba, anong gagawin mo dyan, Luciano? Hindi ba't sabi mo may aswang ka naririnig sa labas? Tignan ko lang kung hanggang saan ang yabang ng aswang na yon. Kahit anong uri pa siya ng aswang, kaya kong hatiin ang katawan niya. Hindi siya sasantuin ng samurai ko. Talagang magkakaputol-putol ang kanyang katawan. Aba, mag-iingat ka lamang, Luciano. Hindi na binuksan ni Tata Luciano ang bintana, kundi tumuloy na siya sa pintuan ng kanilang bahay. Mas mainam kung doon niya makikita ang aswang. Mas maluwag sa may pintuan at mas malaya siyang makakakilos para tagpasin ang katawan ng makikitang aswang. Binuksan ni Tata Luciano ang pinto ng kanyang bahay. Subalit walang anumang nilalang siyang nakita at nabungaran sa may pintuan. Oh, nakita mo na. Wala naman pala Malamang naduwag na ang aswang na yon dahil alam niyang napaghandaan ko siya. Natakot din siguro sa dalakot samurai. Subalit ang hindi alam ni Tata Luciano ay nakakubli lamang ang aswang na sinasabi ni Nana Caridad.
Nasa gawing itaas ito ng bubong ng bahay at doon nakalambitin. Kaya nang bigla itong tumalon sa harapan ng matandang lalaki, ganun na lang ang gulat ni Tata Luciano. Ngumisi pa ng pagkalaki-laki. Sa harap ni Tata Luciano ang nakakatakot na aswang. Tumutulo pa ang laway nito. Agad namang iwinasiwas at panay ang haribas ng matandang lalaki sa aswang na nasa kanyang harapan. Subalit tila pinaglalaroan lang ng aswang si Tata Luciano. Wari ba ay nakikipagpatintero lang ang naturang halimaw sa hawak na samuray ng matandang lalaki. Hindi magawang tamaan ni Tata Luciano ang aswang na ang bawat galaw ay napakabilis. Nakita ng aswang na tila napapagod na ang matandang si Tata Luciano. Hinihingal na, kaya minsan pa'y umatungal ang aswang. Ibinuka ang malaking bibig na may matatalas na ngipin. Akmang sasagpangin ng aswang si Tata Luciano na nanghihina nang biglang dumating si Nana Caridad. Hayop ka! Layuan mo ang asawa ko! Umalis ka rito, aswang! Lumayas ka rito! Malakas ang sigaw ni Nana Caridad, kasabay ang pagsaboy niya ng asin na nasa kanyang mga palad sa halimaw na nasa kanyang harapan. Dumikit ang mga butil ng asin sa katawan ng aswang. Ang bawat butil nito ay nagmistulang asido. Umuusok na nag-iiwan ng malalang sugat sa katawan ng aswang, ang asin na isinaboy ng matandang babae. Pumapalaw at gumugulong-gulong sa lupa ang aswang sa sakit na kanyang nararamdaman. Subalit hindi pa rin ito nagpatalo. Pilit itong bumangon at sapilitang initake si Tata Luciano. Nakipagpambuno ang aswang sa matandang lalaki. Nabitiwan ni Tata Luciano ang samuray dahil sa biglang pag-atake ng kampon ng kadiliman. Nasugatan ng aswang ang matandang lalaki. Labis naman ang pag-aalala ni Nana Caridad. Nakitang-kita ang nangyayaring sagupaan ng aswang at ng kanyang pinakamamahal na asawa. Kaya muli pa ay isinaboy ni Nana Caridad ang natitirang asin na hawak niya. Mas matindi ang sakit na idinulot nun sa kampon ng kadiliman hanggang sa lumipad na ang aswang na may pakpak at umuusok pa ang katawan na lumayo. Samantala, hinang-hina at puno naman ng sugat ang katawan ni Tata Luciano nang iwan ng aswang. Nagmamadaling nilapitan at tinulungan ni Nana Caridad ang kanyang asawa. Ay nako, yan nga ba sinasabi ko? Kumusta ka, Luciano? Okay ka lang ba? Hindi ko kinaya ang aswang na yon. Aba, muntik na ako, Caridad. Kung bakit naman kasi ang tigas-tigas ng ulo mo? Nagmayabang ka na naman. Ayan tuloy ang inabot mo. Dahil kaya ko ang aswang na yon. Alam mo yan. Pero kanina ay nakaramdam ako bigla ng paghihina. Kaya di ko nagawang patayin ang halimaw na yon. Ano ka ba naman, Luciano? Normal lang na mangyari sa'yo yon. Dahil hindi ka na gaya ng dati. Baka nakakalimutan mo na wala na sa'yo ang anting-anting na pangontra sa aswang. Natigilan si Tata Luciano. Nun lang niya naalala na tama ang sinabi ng kanyang asawa. Wala na siyang taglay na anting-anting o anumang pangontra sa mga aswang dahil isinuko niya na yon. Matanda na siya para ituloy pa ang pakikipaglaban sa mga aswang. 5 dekada rin siyang naging antingero. Marami na siyang napatay na mga aswang. Maraming tao na rin ang kanyang natulungan. Ang gusto naman niya ngayon ay magkaroon ng panahon kasama ang kanyang asawang si Caridad. Kaya ganap na niyang iniwan ang pagiging isang antingero. Wala siyang pinasahan ng taglay niyang medalyon, kundi ibinaon niya yon sa lupa. Wala na rin siyang planong hukayin yon. Sakaling huhukayin niya ay merong mabigat na dahilan. Paano yan, Luciano? Ayaw mo nang gamitin ang anting-anting,
Pero hindi naman tayo tinitigilan ng mga aswang. Isa sa dahilan ng patuloy nilang pag-atake ay dahil interesado ang ibang aswang na makuha ang medalyon sa akin. Pangontra man yun sa kanila, pero may magagawa sila para ang pangontrang anting-anting ay magamit nila upang lalo silang lumakas. Kaya interesado silang makuha yon. Paano kung mapahamak tayo, Luciano? Lalo na, wala tayong anumang pangontrang hawak. Ang gagawin lang natin ay ang ibang pamamaraan, katulad ng pagsasaboy ng asin at paggamit ng bawang. Sana nga, tantanan na tayo ng mga kampo ng kadiliman na yan para makapabuhay na tayo ng matiwasay. Nakakapagod na rin ang pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman. Ang hiling ko lang naman ay may dumating na nilang para maging tagapagligtas ng ating baryo laban sa mga kampo ng kadiliman. Sana nga, Luciano, ay pakinggan ang may kapal ang hiling mo na yan para rin sa katahimikan natin. Dahil may sugat si Tata Luciano na kagagawan ng umataking aswang, kaya ginamot na lamang yun ng kanyang asawa. Hindi nila alam kung hanggang kailan sila maghihintay para maging ganap ang katahimikan sa kanilang baryo. Subalit umaasa sila sa himala na darating. Samantala, ang aswang na umatake sa mag-asawang Tata Luciano at Nana Caridad ay nagwawala sa galit dahil sa naging kabiguan. Buwisit! Buwisit! Mainit ang iyong ulo, Pablito. Bakit? Ano nangyari sa lakad mo kagabi? Amo, yun nga ang dahilan kung bakit ako naiinis eh. May masamang nangyari sa pag-aasik mo ng lagim bilang aswang. Hayop na matandang yon. Sinong matanda sinasabi mo, Pablito? Sino pa nga ba? Di ang dating antigero. Huwag mo sabihing naisahan ka niya. Buwisit talaga. Nakakagalit. Dapat kasi, hindi ka basta sugod na sugod. Ginagamitan din ng utak ang bawat gagawin. Hindi laging yabang at tapang. Kapag puro yabang at tapang, posibleng mabigo ka lamang at baka ikaw pa ang siyang mapahamak. Amo naman Para mo na rin sinabi na hindi ko ginagamit ang utak ko sa ginagawa kong pagsalakay. Ikaw ang may sabi niyang, Pablito, at hindi ako. Pabihira naman kayo, amo. Kahit papano naman, may utak din naman ako. Pero hindi mo nga ginagamit, Pablito. O baka masyado nang maliit ang utak mo, Pablito, para makita mo pang meron kang utak. At dahil na rin dyan sa kahiligan mo. Aba, ano kahiligan, amo? May nalalaman ka tungkol sa akin? Oo naman. Ako pa ba? Alam na alam ko ang takbo ng utak mo, Pablito. Ulo kalaswaan na nasa utak mo, kaya nasisira mga diskarte mo sa buhay. Amo naman sa atin na lang yun. Huwag mo na sana sabihin pa sa iba. Nakakahiya Kaya nga, mag-focus ka sa misyon mo, hindi yung magiging konsumisyon ka pa. Si Medrano ang pinuno ng mga aswang na nagkukuta sa baryo. Alalay niya si Pablito. Meron silang mahalagang pakay kina Tata Luciano. Kasama rin sa kanilang misyon ang palakasin ang kanilang grupo upang ganap na pagharian ang baryo at gawing balwarte ng mga aswang. Minsan, naglalakad si Tata Luciano. Galing siya sa pagbisita sa kanyang taniman. Maghapon siyang naglinis doon. Inalis ang mga damong panira upang magkaroon ng maraming bunga ang mga pananim na gulay. Pagtatanim at pagtitinda ng gulay na ibinabagsak sa malapit na palengke ang pinagkakakitaan ni Tata Luciano at Nana Caridad. Papalubog na ang araw ng mga sandaling yon. Napagod sa maghapong trabaho sa bukid si Tata Luciano. Tuloy-tuloy ang kanyang paglalakad upang umuwi na. Bigla siyang napahinto
dahil nararamdaman niyang kanina pa merong nakasunod sa kanya. Hindi niya mawari kung anong uri ng nilalang yun. Saglit na huminto ang matandang lalaki. Hinawakan ang puluhan ng itak na nakalagay sa kaluban at nakasabit sa kanyang bewang. Kung sino ka mang nilalang ka at may masama kang plano sa akin, huwag kang magkakamali dahil tatagpasin ko talaga ang leeg mo. Inihanda ng matandang lalaki ang sarili niya. Nababahala siya na baka binalikan ulit siya ng aswang na kanyang nakainkwentro nitong mga nakalipas lamang na araw. Pakiwari niya ay hindi siya titigil nito dahil nga may bagay itong nais kunin sa kanya. Kaya lamang ay hindi siya papayag na makuha yon ng kahit na sino, lalo na ang masasamang nilalang na gaya ng aswang, sapagkat gagamitin lamang yon ng kampon ng kadiliman sa lalo pang paggasik ng kasamaan. Lumingon at tinignan ni Tata Luciano ang gawing likuran niya upang alamin kung sino ang pakiwari niya'y nakasunod sa kanya. Kaya lamang wala siyang nakita na kahit na sino. Iginala din niya ang kanyang mata sa kaliwa at kanang bahagi. Tumingala na rin siya sa pagbabaka sakaling nasa itaas at lumilipad ang nakasunod sa kanya. Kaya lamang ay wala talaga siyang nakitang anuman. Kaya itinuloy na lang ng matandang lalaki ang kanyang paglalakad. Naroon pa rin sa dibdib niya ang kaba at pagkabahala. Subalit, pilit niyang iwinawak siyon sa kanyang isipan. Binilisan na lang niya ang kanyang paglalakad. Ngunit ramdam niya na binibilisan din ng nilalang ang lakad nun. Habang naglalakad, ay nag-iisip ng paraan si Tata Luciano kung paano ba niya makikita ang nilalang na alam niyang kanina pa nakasunod sa kanya. Muling lumakad ang matanda. Sa pagkakataon na yon, ay nakaisip na siya ng paraan kung paano makikita ang nilalang na kanina pa bumabahala at nakasunod sa kanya. Kaya sa ilang paghakbang ng matandang lalaki, ay bigla siyang huminto na nakabuka ng malapad ang kanyang dalawang hita. Saka biglang iniyoko ang kanyang kalahating katawan gamit ang bewang upang sumilip sa pagitan ng kanyang nakabukang hita kung ano ang nasa likuran niya. Kitang-kita niya ang nilalang. Hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan dahil hindi naman yon nakakatakot gaya ng hinala niya. Hindi rin aswang na tulad ng naiisip niya kanina, kundi isang bata ang nakita niya. Agad na nagkubli sa malaking puno na nasa gilid lamang ng daan ang batang sumusunod sa kanya. Nilapitan yon ng matandang lalaki. Sa halip na tumakbo ang bata, dahil nalaman na ni Tata Luciano ang ginagawa niyang pagsunod kanina. Subalit, nanatiling nakakubli lang ito sa likod ng malaking puno. Aha! Ikaw pala yung kanina pa nakasunod sa akin, bata. Pasensya na po. Bakit mo ba ako sinusundan, ha? Wala po. Gusto ko lang. Ayos ka rin sumagot, ha? Basta gusto mo lang ako sundan. Ganun lang ba yun? Para sumama po sa inyo. Sa amin? Sa bahay ko? Opo. Napakunot ang noo ng matandang lalaki sa sagot ng bata. Napansin ni Tata Luciano na may kakaiba sa batang kaharap niya. Sa pakiwari niya ay nasa edad 10 hanggang 12 taong gulang ito. Nakasuot ng bahag at ang katawan ay merong iba't ibang marka o guhit ng mga hayop. Sinubukan pang kuskusin ng kanyang daliri ang mga nakadrawing sa katawan ng bata. Itim na tinta ang ginamit na pangguhit na tila permanente na. Kaya natiyak ni Tata Luciano na mga tato ang nasa katawan ng bata. Nakaguhit sa katawan nito ang hayop na kobra, leon, tigre, buwaya at isang ibong agila. Aba teka, napakabata mo pa pero napakarami mong tato sa iyong katawan. Gawa po ito ni Ama.
Siya po naglagay ng mga ito. Teka, ano nga palang pangalan mo, bata? Ako po si Joko. Joko po ang pangalan ko. Ako naman ay maaari mong tawaging Lolo Luciano. Saan ka nga pala galing, bata? Galing po ako sa malayong lugar. Saan yung malayong lugar na sinasabi mo? Basta sa malayo po. Sa kabila pa po ng mga bundok. Dun po ako nanggaling. Kung hindi ako nagkakamali, galing ka sa isang tribo. Opo, ang tawag po sa tribo namin ay tribo tatuan. Katulad po ng mga narito sa balat ko, maraming tato. Ang ibig mong sabihin halos lahat kayo sa inyong tribo, matanda o bata, ay may mga tattoo na sa katawan. Opo, tama po kayo. Maging mga babae po ay meron din po mga tato. Tama lang pala na tribo tatuan ang itawag sa inyo. Aba teka, bakit ka narito sa kapatagan at umalis ka sa inyo? Hindi na sumagot si Joko. Nakatingin lamang siya sa muka ni Tata Luciano. Nangingilid ang luha sa mga mata ng bata. Napansin naman yon ng matandang lalaki. Aba, may problema ka ba, Joko? Abay, parang gusto mong umiyak. Wala po ito. Hindi na pinilit pa ni Tata Luciano na sabihin ng bata kung bakit ito naiiyak. Kung malayo ang pinanggalingan mo, paano ka babalik doon? Ayoko na pong bumalik sa lugar namin, Lolo Luciano. Abay, bakit naman? May kinatatakutan ka ba doon? Umiling ang bata. Tila hindi pa siya handang magkwento at sabihin sa matandang kaharap ang tunay na dahilan ng pag-alis niya sa kanilang tribo. Ang tribo tatuan. Kung wala ka matutuluyan at ayaw mong umuwi sa inyo, gusto mo bang sumama sa akin para doon ka na muna sa bahay namin manuluyan? Talaga po? Isasama niyo po ako sa inyo? Abay, oo naman. Yun ay kung gusto mo. Opo, gustong gusto ko po. O siya, halika. Sumama ka sa akin at uuwi na tayo. Pagkasabi ng matanda na isasama niya sa pag-uwi si Joko, ay agad na umaliwalas ang muka ng bata. Nakita ni Tata Luciano ang kasiyahan nito. Nauna na siyang naglakad at nakasunod lamang sa kanya ang bata. Pagdating sa bahay ay nakakunot ang noo na puno ng pagtataka ang asawa ng matandang lalaki na si Nana Caridad. Aba, Luciano, sino siya? Ba't may kasama kang bata? Kumusta po? Siya si Joko at dito na muna siya titira sa atin. Ano sabi ba? Ikaw nga, Luciano, wag mo akong binibiro. Totoo yun, Caridad. Dito na muna sa atin manunuluyan si Joko. Lola Caridad, ayaw niyo po bang tumira ako dito? Abay nako, tinawag na niya akong Lola. Iho, hindi naman siya ganon. Ang totoo nga, ay masayang-masaya ko na may makakasama kaming bata na gaya mo dito sa bahay namin. Magkakaroon kami ng apo. Caridad, hayaan mo na lang muna dito ang bata. Luciano, hindi naman siya ayaw ko, Baka kasi, hinahanap na siya ng mga magulang niya ngayon. Tapos mamaya madamay pa tayo sa problema. At isipin ng mga magulang niya na kinuha natin ang kanilang anak. Huwag po kayo mag-alala, Lola Caridad. Hindi po mangyayari yun. Ang ibig mo sabihin hindi ka hahanapin ng mga magulang mo. Muli ay natahimik ang bata. Subalit sa pagkakataong yun, ay handa niya nang sabihin ang dahilan. Kanina tinanong kita kung bakit ayaw mong bumalik sa inyo. Dahil ba sa mga magulang mo? Ang totoo po niyan wala na po sila. Wala na po akong mga magulang. Patay na po sila pareho. Ay, pasensya ka na, iho. Kaya pala, hindi mo agad masabi sa akin.
Hindi pa po natatagalan mula po nang mamatay sina ina at ama. Pati po mga lolo at mga kapatid ko. Ano bang nangyari? Sinalakay po ng kalabang tribo, ang tribo Tatuan. Kasamang namatay ang mga magulang ko. Tribo po na may laing aswang ang mga umatake sa amin. Marami po sila. At napakarami po nilang pinatay sa amin. At isa ko sa nakatakas at nakaligtas. Diyos ka ba, baging langit? Napakasama talaga ng mga aswang na yan. Mga walang awa, mga demonyo. Tama po kayo, Lola Caridad. Sila na po naghari sa aming tribo. Ang mga hindi umalis at di napatay na mga aswang ay sumapi na po sa kanila. Pumayag na rin silang maging aswang. Pero ako po, ayoko. Ayoko po maging aswang. Kaya tumakas po ako kahit hindi ko alam kung saan po ako pupunta. Sige na, huwag ka na mag-alala, Joko. Dito sa lugar namin, walang masamang mangyayari sa'yo. Ligtas ka rito. Salamat po, Lolo Luciano. Dahil sa sabi mo nga ay wala ka ng pamilya, di kami na magiging pamilya mo ngayon. Kami ang magiging bago mong lolo at lola. Okay lang ba sa iyo, iho? Opo, masaya po ako na may bago po akong lolo at lola. Nako, ang dami na nating napag-usapan. Hindi ko pa pala kayo na ipaghahanda ng makakain. Akala ko nga, hindi mo na kami papakainin eh. Abay, pasensya ka na, Luciano. Sandali lang at maghahanda ako ng pagkain. Mukhang gutom na rin ito si Joko. Ipinaghanda ng matandang babae ang kanyang asawa at ang batang si Joko. Kanin, ginataang gulay na papaya at tapang karne ang inihain ni Nana Caridad. Maraming nakain ang bata dahil sadyang gutom ito. Maigit isang araw na siyang hindi kumakain mula nang umalis sa kanilang tribo para iligtas ang kanyang sarili. Sa unang gabi ni Joko sa bahay ng mag-asawa ay hindi siya makatulog. Marami ang gumugulo sa isipan ng bata. Ang bagay na yon ay hindi naging lingid sa dalawang matanda. Hindi madali ang pinagdaraanan ni Joko. Tama ka, Luciano. Lalo na't nawalan siya ng mga mahal sa buhay. Sana lang, sa pagtira niya dito sa atin, ay maging maayos siya at makapagsimula ng panibagong buhay. Kaya kailangan natin siyang tulungan, Luciano. Walang apo ang mag-asawa. Hindi rin sila nabiyayaan na magkaroon ng anak. Kaya naisip nila na marahil ay pinag-adya ng tadhana na si Tata Luciano ang makakita kay Joko upang may makasama sila. Hindi hinigpitan ng mag-asawa si Joko. Hinayaan nilang lumabas ng bahay ang bata at gumala-gala ito dahil ang nais nila ay maging masaya ang bata at magkaroon ng mga bagong kaibigan para makalimutan ang masaklap na pangyayari sa buhay niya. Bata! Bata! Psst! Bata! Ako ba ang tinatawag mo? Oo, tol. Ikaw nga ang tinatawag ko. Days mo ba ako naririnig? Narinig kita. Nakita kasi kita kanina eh. Galing ka sa highball ni na Lolo Luciano at Lola Caridad. Doon ka ba nakatira? Oo, bago lang ako sa kanila. Apo ka ba nila? Parang ganun na nga. Bakit parang ganon? Ang labo naman ang sagot mo, tol. Kasi hindi nila ako totoong apo. Pero sabi nila, pwede ko silang tawaging lolo at lola. Dahil sa kanila ako nakatira. Kaya parang apo na rin nila ako. Uy, ayos pala kung ganon. Bakit ayos? Kasi nga, magkakaroon na ako ng bagong kaibigan, tol. Oks lang ba sa'yo na maging pards na tayo ngayon? Maging utol kita. Ha? Oo naman. Masaya ako na maging pards mo ko, maging kaibigan. Ayos!
O sige, ako nga pala si Binoy. Ako naman si Joko. O yan ha, magkaibigan na tayo ha. O ano, sama ka ba? Saan? Wala, ikot-ikot lang tayo, maglalaro. Wala kasi akong makalaro dito eh. Yung iba kasi maarte. Ayoko kasi ng mga maarte kalaro eh. Ikaw ba? Siyempre hindi. Ayos, tara na, maglaro tayo. Kung gusto mo, maligo pa tayo sa ilog eh. Pwede rin, tara. Ay, siya nga pala. Galing ka ba sa preso? Ha? Ano yun? Pambira ka naman oh. Yung sa kulungan, kung dati ka bang nakulong. Ah, hindi. Saka, wala naman akong kaaway o masamang ginawa eh. Kaya hindi pa ako nakukulong. Eh kasi naman ang dami-dami mong tato eh. Dinaig mo pa ako. Kaya nga ang astig mo tignan eh. Dahil dyan sa mga tato mo. Parang gusto ko rin magkaroon ng ganyang mga tato ah. Ah, Binoy, hindi mo ako dapat kinaiinggitan. Kasi nga, yung ganitong tato ay pamilyar lamang sa tribo namin. Kaya, may mga ganito kami sa katawan namin. Wow! Ang astig naman ng tribo nyo. Sana makarating din ako doon. Hindi na. Wala na ang tribo namin eh. Naubos na. Hala, bakit? Mahabang kwento, Binoy. Sa ako na lamang sasabihin sa'yo. Sige, bahala ka na nga. Tara na, maligo na muna tayo sa ilog. Kasi init na ako eh. Ganun lang kadali. Nagkaroon ng bagong kaibigan si Joko sa katauhan ng makulit at astig na batang si Binoy. Naging palagay naman ang loob ng batang mula sa tribo ng tatuan. Kayang-kaya niyang pakibagayan ang katulad ni Binoy. Aba, magaling naman. Nagkakilala na pala kayo ni Binoy. Opo, Lolo Luciano. Naligo na nga po kami sa ilog eh. Ang sarap-sarap po maligo. Mag-iingat ka ron, Joko, ha? Marami na bata ang nalunod doon. Hindi po ako malulunod, Lola Caridad. Marunong po akong lumangoy. Kung ganun pala, ay dapat mong turuang lumangoy ang Lola Caridad mo. Paano? Ang tanging alam lang niyang langoy ay langoy aso. Tapos, muntik pang malunod. Kung makayabang naman ito matandang ito, ikaw ba? Mahusay ka ba lumangoy? Hindi, pero marunong ako. Lola Caridad, gusto niyo po bang turuan ko po kayo? Nako, hindi na iho. Baka magkabali-bali lamang ang mga buto ko. Okay na ako kahit di ako marunong lumangoy. Paano ka makakapaligo sa ilog kung di ka makakalangoy? Luciano, hindi ko kailangan lumangoy kapag maliligo sa ilog. Aba, siya nga naman. Kasi nagdadala ng tabo ang Lola Caridad mo kapag gusto niyang maligo sa ilog. Mas gusto niyang magbuhos na lang kaysa lumangoy. Natawa na lamang si Joko sa ganung biruan at kulitan ng mag-asawang kumupkup sa kanya. At unti-unti nang napapawi sa alaala niya ang masakit na pangyayari sa kanyang buhay. Samantala, sa kabilang dako, isang hindi magandang pangyayari ang nakarating kay Medrano. Mula yon sa isang lumilipad na aswang na nagatid sa kanya ng balita. Hindi maaaring mangyari yun. Hindi maaari yun. May masamang nangyari ba, Amo? Mga wala silang kwenta. Mga inutil. Alin po ba yun, Amo? Hinayaan nilang mangyari yun. Mga hangal sila. Mga walang silbi. Amo, ano po ba yun? Kanina pa po kayo nagagalit Samantalang hindi mo naman sinasabi sa akin ang ikinakagalit nyo. Bakit, Pablito? Kapag sinabi ko ba sa iyo ang kinagagalit ko, mawawala ang inis ko? Depende sa iyo yun, Amo. Kaya nga wag mo na lamang akong kulitin para alamin pa yon. Kung wala ka rin namang maitutulong, buwisit ka. Tumahimik na lamang si Pablito. Ayaw niyang dagdagan pa ang inis ng kanyang amo. Kaya mainam na itikob na lamang niya ang kanyang bibig kaysa masaktan pa siya ng kanyang among si Medrano.
Naging malaking tulong din sa matandang mag-asawa ang pagkupkup nila kay Joko. Dahil may nakakatuwang si Tata Luciano sa trabaho niya sa bukid. Ang galing! Ang lalaki na po ng bunga ng mga tanim niyong gulay, Lolo Luciano. Tama ka. At sa susunod na linggo ay pipitasin na natin yung mga yan upang may pagbili. Sige po, tapos sasama po ako sa inyo sa pagbibenta po ng mga gulay. Marunong kang magbenta? Opo, kayang-kaya ko po yun. Nasa ganung pag-uusap ang dalawa nang may maramdamang kakaiba si Joko. Kasunod nun ay may naamoy siyang pamilyar sa kanya. Sumingot-singot sa hangin ang bata. Hala, bakit ganun? Narito na rin sila. Bakit, Joko? Ano bang nararamdaman mo? At anong naaamoy mo? Nandito na po sila, Lolo Luciano. Ano ba yon? Saka bakit panay ang singot mo sa hangin? Naamoy ko po sila. Ang aswang. Ano ka mo? Aswang! Opo, Lolo Luciano, naamoy ko po sila. May aswang po na malapit lang po dito sa kinaroroonan natin. Aba, pero araw na araw Maliwanag pampaligid. May mga aswang po na kayang gumala kahit araw. Hindi po nila kinakatakutan ng liwanag. Ibig mo bang sabihin, ang naaamoy mo ay katulad ng aswang na umatake sa inyong tribo? Opo, tama po kayo, Lolo Luciano. Nakarating na rin po sila rito. Ang totoo, Apo, ay may aswang na rin gumagala dito sa baryo bago ka ba dumating sa amin. Minsan na siya nagpakita sa akin. Kung ganun, posibleng yung aswang na naroon sa lugar mo ay kauri ng aswang na gumagala ngayon dito sa baryo, tama ba? Tama po kayo, Lolo Luciano. Maaring magkauri nga po sila dahil magkapareho po sila ng amoy. Pwede rin pong sila mismo mga aswang na narito ngayon sa baryo. Ako ang sadya ng aswang na naaamoy mo, Joko. Dahil meron siyang nais kunin sa akin. May ibig kunin po sa inyo? Tama ka, Apo. Yun ang binabalik-balikan niya. Pero pwede rin po ako ang pakay ng aswang na yun. Bakit naman? Nais din po nila akong kunin. Aba, bakit kanya kukunin? Para patayin po, Lolo Luciano, katulad ng ginawa nila sa pamilya ko. Ano ka mo? Umalis na po muna tayo dito, Lolo. Umuwi na po muna tayo. O sige, Joko. Tayo na munang umuwi. Sa bahay na lang natin ipagpatuloy ang ating pag-uusap. Dahil baka nga nasa paligid lang natin ang aswang na sinasabi mo. Umuwi na muna ang dalawa upang iwasan ang nararamdaman nilang panganib na hatid ng aswang na sinasabi ng batang si Joko. Dahil ayaw ng bata na may itago pa siya sa mga taong buong pusong nagtitiwala sa kanya. Kaya hindi niya kailangan maglihim pa sa mga ito. Totoo ba sinabi mo, Joko? Opo, Lolo Luciano. Kung ganon, hindi sila titigil para hanapin ka ng mga yon. Opo, Lola Caridad. Alam kong kahit saan po ako pumunta ay pilit nilang aalamin kung nasan po ko. Pero bakit naman nila gagawin yun sa'yo? Oo nga naman, Joko. Anong dahilan? At gano'n na lamang ang hangad nilang makita ka. At sabi mo nga para patayin ka. Hindi ko rin po alam, Lola Caridad. Basta narinig ko lang po yun bago atakihin ng mga aswang ang tribo namin. May mahigpit na dahilan yun. At posibleng ikinakatakot nila. Kahit na ano pa yon, Luciano, isang bagay lang ang malinaw sa atin ngayon. Laging nasa panganib ang buhay ni Joko. Tama ka, Caridad. At ngayong nasa poder natin ang bata, ay obligasyon nating protektahan siya. Talaga po, Lolo Luciano? Abay, syempre naman, Joko. Di ba sabi namin sa'yo, apo ka na namin, kaya hindi kami papayag na may masamang mangyayari sa'yo. Saglit na natahimik ang bata. Nakatingin lamang ito sa dalawang matanda. Bakit, Apo? Nawalan ka na lang kibo dyan.
May nasabi bang hindi maganda ang Lolo Luciano mo? Wala naman po, Lola. Bakit natahimik ka? Aba teka, parang naiiyak ka yata, Joko. Kasi po, ang bait-bait niyo po sa akin eh. Nawala man po ang pamilya ko dahil sa mga aswang na umatake sa aming tribo. Andiyan naman po kayo para maging pamilya ko. Kaya po, sobra po ako nagpapasalamat kay Bathala. Dahil nakilala ko po kayo. Nagmumula sa puso ang mga salitang yon na binitiwan ni Joko. Bagay naman na tumagos sa damdamin ng mag-asawa. Kaya lumapit sila sa bata at niyakap ito. Ipinaramdam nila ang pagmamahal na alam nilang hinahanap ni Joko. Ipinadama nila na hindi nag-iisa ang bata dahil sila ang bagong pamilya nito. Ang bagay na palaisipan kay Joko at sa dalawang matanda ay malinaw naman para kay Medrano. Kaya ipinaalam na rin niya kay Pablito ang tunay na dahilan ng kanyang ikinagagalit. Kung ganun, amo, nakatakas ang bata. Oo, Pablito. Ang batang kabilang sa huling lahi ng mga tribo tatuan. Siya nga ang batang nakatakda na posibleng tumapos sa inyo, amo, para tapusin na rin ang iyong pangunguna sa mga aswang. Ganun na nga, pero hinayaan nila makatakas ang buwisit na batang yon. Pero amo, isa lang siyang bata, hindi ba? Bakit, Pablito? Mananatili ba siyang isang bata lamang? Lalaki siya, at kapag umabot sa takdang gulang at naging ganap na binata, ang lakas niya ay magiging katapat ng lakas ko. Ang bertud sa kanyang dugo mula sa tribong tatuan ay magkakaroon ng bisa na lilipol sa lahi natin. Kung ganon, hindi na siya dapat pang umabot sa edad na maging ganap na binata. Ganon na nga, Pablito. Kaya habang bata pa siya at ang bertud na nasa kanyang dugo bilang kasapi ng tribong tatuan at hindi pa nagkakaroon ng bisa, ay dapat na siyang mawala. Kaya kamatayan lamang ang makapipigil sa kanya. Kung ganon, dapat na natin siyang makita, amo. Tama ka. At madali na natin siyang makikilala, Pablito, dahil yun sa mga tattoo na taglay niya sa katawan. Bihira ang batang merong tato. At malamang siya lamang yun, ang batang galing sa tribong tatuan. Saan naman natin siya hahanapin, amo? Yan ang dapat nating alamin. Pero sabi ng aswang na nagbalita sa akin, posibleng hindi lumayo ang bata. Maaaring nandito lang siya sa baryo kinaroroonan natin, amo. Posible nga yun. Kaya yun ang gagawin, Pablito. Hahanapin natin. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Huwag na nating hintayin na lumaki pa ang batang yun. Dahil kapag lumaki siya, buhay natin na malalagay sa panganib. Ang kinabukasan natin bilang mga aswang ang siyang matatapos. Isang umaga, naiwang nag-iisa sa bahay si Joko dahil may mahalagang gagawin ang mag-asawang Tata Luciano at Nana Caridad. Naglilinis ng bahay si Joko dahil yun ang bilin sa kanya ng dalawang matanda. Papatapos na rin siyang maghugas ng mga platong kanilang pinagkainan ng umagang yon nang marinig niya ang pagtawag ng bagong kaibigan na si Binoy. Uy, si Tol Binoy yun ah. Tinatawag niya ako. Mabilis na itinaob ni Joko ang mga platong yari sa lata at nagmamadaling pinunasan ang basang banggerahan at saka pinuntahan ang kaibigan. Ayun! Buti na lang at lumabas ka na, Tol Joko. Akala ko, mamamalat na ako sa kakatawag sa'yo, Tol eh. May ginagawa kasi ako, Binoy eh. Ba't ka ba nandito? Tol, tara, sumama ka sa akin. Ha? Saan tayo pupunta? Maliligo na naman ba tayo sa ilog? Hindi. Siyempre, iba naman ang adventure natin ngayon. Hindi lang naman paliligo sa ilog ang pwede nating gawin eh. Marami pa. Eh ano nga yun? Mangangaso tayo, Tol. Para magkaroon tayo ng pang-ulam. Tsak matutuwa ang lolo't lola mo nito.
Aba, mga ngaso? Ayos yun, Binoy ah. Yan din ang ginagawa ko dati sa bundok, dun sa aming tribo. Nangangaso ng mga ligaw na hayop. Yun naman pala eh. Tama-tama. Marunong ka naman pala nun eh. Tsak, makakahuli tayo ng baboy Ramo. Ang gawin natin, piliin natin yung medyo maliliit para hindi mahirap pulihin. Kaya lang, tol, wala akong pana eh. Hindi ko nadala nang umalis ako sa amin. Nakalimutan ko kasing dalin eh. Akong bahala. Meron ako sa bahay namin. Bigay sa akin ng tiyo ko. Yun ang gagamitin natin. Aba, ayos. O sige, tara na. Para makahuli na tayo at magkaroon ng masarap na pang-ulam bukas. Sumama na si Joko sa kaibigan niyang si Binoy. Sabik na rin kasi siyang gawin ang pangangaso dahil dati niya nang ginagawa yun. Samantala, habang abala ang dalawang bata na sina Joko at Binoy sa bukana ng gubat, kung saan ay nag-aabang sila ng magagawiroong baboy Ramo, may nilalang na kanina pa pala nagmamatsyag sa kanila. Yun ay walang iba kundi si Pablito na nagsimula ng pumunta sa kung saang lugar upang alamin kung nasa baryong yun ang batang hanap nila. At dalawang bata na yun, iba ang pakiramdam ko sa kanila. Parang may kakaiba. Lalapitan ko sila, makikipag-usap ako. Nang mapansin ni Pablito na naupo ang dalawang bata para magpahinga, ay sinamantala niya ang pagkakataon upang makausap ang mga ito. Pasensya na kayo Magtatanong lang sana ako, mga bata. Ano po bang itatanong nyo? Naliligaw po ba kayo? Hindi. Juan, ano bang ginagawa nyo rito? Hindi ba kayo natatakot na baka merong ligaw na hayop na umatake sa inyo? Yun nga po ang hinihintay namin, Manong eh. Kasi po, nag-aabang po kami ng ligaw na hayop na uhulihin. Aba, talaga? Ang tatapang nyo naman pala kung ganon. Mas matapang po itong si Joko. Kasi, siga po yan. Ano ka mo? Siga? Paano naman siya naging siga? Marami po siyang tattoo sa katawan, kaya siga siya. Di ba, kapag maraming tattoo, siga. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, bata? Binoy po ang pangalan ko. Binoy. At itong kaibigan mo, Joko, tama ba ako? Opo. Joko, Utoy, maaari ko bang makita mga tattoo na sinasabi ng kaibigan mo? Kasi hindi pa ako nakakakita ng batang bordado ng tattoo sa katawan eh. Bakit po? Kwan, para makita ko lang kung totoo nga sinasabi niya. Ayoko po. Saka bawal po eh. Aba, bakit bawal? Yun po kasi ang bilin sa akin dati ng mga magulang ko. Hindi ko po pwedeng ipakita kung kanino lang ang mga burdang tattoo ko sa katawan. Kaya pasensya na po. Ganun ba? Sige, kung ayaw mo, wag na lang. Saka medyo mahihain din po kasi tong kaibigan ko, Manong eh. Kaya pasensya na po kayo Sige, pero isang tanong na lang. Saan ba kayo nakatira? Dito lang ba? Bago pa sagutin ng dalawang bata ang tanong ni Pablito, ay nakita ni Binoy na may lumabas na batang baboy Ramo sa may damuhan, kaya agad niya tong hinabol upang panain. Joko, halika na! Sundan natin yung batang baboy Ramo! Baka makawala pa yun! Oo, Binoy! Kailangan mahuli natin yun! Iniwan na ng dalawang bata si Pablito. Sinundan na lamang niya ng tingin ang mga ito habang tumatakbo papalayo at hinahabol ang nakitang ligaw na hayop. Saka umalis na rin siya upang bumalik sa kanilang tirahan. Doon ay ibinalita niya kay Medrano ang kanyang natuklasan. Sigurado ka? Andito lang sa baryong ito ang batang hinahanap natin? Oo, amo. At Joko ang pangalan niya. Sigurado ka siya ang batang yon? Ang batang galing sa tribong tatuan? Oo, amo. Dahil nasabi ng batang kaibigan niya na bordado ng tattoo ang katawan ng bata. Nakita mo ba mga tattoo sa katawan niya? Hindi. Ayaw niyang ipakita, amo eh.
Pero pinatunayan ng batang kasama niya na may mga tattoo nga ang batang yun. Pero hindi ka pa rin sigurado. Pero hindi ko ba nakita kung talaga may tattoo ka sa katawan ng bata? Ramdam ko, amo, siya ang batang hinahanap natin. Natitiyak ko yun. Kung ganon, aalamin natin kung saan nakatira ang batang sinasabi mo, Pablito, para makuha natin siya. At nang matapos na ang ating misyon, at di na tayo nababahala. Samantala, masayang umuwi ang dalawang bata dahil nakahuli sila ng baboy ramo. Ipinakatay nila yon kay Tata Luciano. Tuwang-tuwa rin si Binoy dahil ilang araw din nilang magiging ulam ang karne ng batang baboy ramo. Gayunpaman ang ginawa ni Joko at Binoy na pangangaso ay hindi ikinatuwa ni Tata Luciano, kaya sinabihan niya ang dalawang bata na wag na yung uulitin pa. Apo, wag sana sasama ang loob mo sa akin, Pero para din yun sa kaligtasan mo. Bakit po, Lolo Luciano? Ikaw na rin na may sabi na posibleng may humahanap sa'yo, hindi ba? Sabi mo pa nga ay maaaring aswang sila at gagawan ka ng masama. Pasensya na po kayo, Lolo. Ayos lang yun, Joko. Pero dapat doble natin ang ating pag-iingat, lalo na't hindi natin kilala ang mga nilalang na maaaring humahanap sa'yo. Joko, ayaw namin ng lola mo na may masamang mangyari sa'yo. Sinunod na lang ng bata ang pakiusap ng kanyang lolo Luciano. Kapag pinupuntahan siya ni Binoy, ay tumatanggi na siyang sumama sa kaibigan, lalo na kung may kalayuan ang pupuntahan nila. Ikinalungkot naman yun ni Binoy, subalit ayaw ni Joko na sumama ang loob ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Hindi na pala kita pwedeng isama sa mga lakad ko, Tol. Pwede pa naman tayo maglaro, Binoy Pero ang gusto ni Lolo Luciano ay dito lang sa malapit. Wag lalayo. Sige na nga. Saka, para hindi ka na rin nila pagalitan. Oo nga, Binoy. Ayaw ko rin kasi na mag-alala sila sa akin. Nalimitahan ang pag-alis-alis ni Joko ng bahay at pagpunta sa lugar na may kalayuan bilang pagsunod kay Tata Luciano. Ikinatuwa naman ng dalawang matanda ang bagay na yun. Ang ibig lang sabihin ay iginagalang ng bata ang kanilang desisyon. Isang gabi na ang katahimikan ay namayani at ang liwanag ng buwan ay tila merong nais ipahiwatig. Dalawang anino ang kanina pa umiikot sa bahay ni Tata Luciano at Nana Caridad. Sila ay walang iba kundi ang mag-among Medrano at Pablito. Naging madali lamang sa kanila na tuntunin ang kinaroroonan ni Joko. Malakas ang pakiramdam ko, Pablito. Ang bahay na yan, diyan nakatira ang ating pakay. Yun din ang pakiramdam ko, amo. Kailangan natin makuha ang batang sinasabi mo. Pero amo, sarado-sarado ang bahay. Kaya nga gagawa tayo ng paraan upang mapalabas sila. Kapag lumabas ng bahay ang mga nakatira dyan, malaya na nating makukuha ang bata. Kaya gumilid na lamang ang mag-amo at saka nagbago ang kanilang mga anyo. Naging aswang korkor ang mga ito, uri ng aswang na maaaring maging kawangis ng hayop na leon o kaya naman ay kagaya ng isang baboy ramo. Subalit ang ingay na likha ay katunog ng kanilang pangalan, kaya sila tinawag na aswang korkor. Sa loob ng bahay ay mahimbing na natutulog ang mga taong doon ay nakatira. Maya-maya pa ay gumalaw sa pagkakahiga si Nana Caridad. Nakaramdam siya ng panunubig at kailangan niyang magtungo sa palikuran. Bumangon siya sa pagkakahiga. Hindi pa siya nakakalabas ng pintuan upang magtungo sa palikuran na nakahiwalay sa kanilang bahay nang makarinig siya ng ingay. Aba, anong ingay yon? May mabibigat ding yabag at may tunog na parang sinasabing, "Korkor!" Pinakinggang mabuti ng matandang babae ang naririnig na tunog. Ang tunog na yon
ay likha ng mga aswang korkor na tila binabanggit ang kanilang katawagan. Baka kung ano lang siguro yon. Kailangan ko na talaga lumabas ng bahay. Abay, sumasakit na ang pantog ko. Naglakad na si Nanay Caridad at tinungo ang pintuan upang lumabas. Pagbukas niya ng pinto, ay agad na bumungad sa kanya ang aswang na korkor. Napasigaw siya ng malakas. Narinig yun ng asawang si Tata Luciano na biglang napabangon. Nakita niyang wala sa kanyang tabi ang asawa, kaya agad nitong tinungo ang pintuan. Kitang-kita niya na bihag ng aswang ang kanyang asawa. Walang hiya kang halimaw ka! Anong gagawin mo sa asawa ko? Pakawalan mo siya! Umatungal lamang ang aswang. Nagmamadaling kinuha ng matandang lalaki ang kanyang samurai para harapin ang aswang. Bitiwan mo siya! Ako ang harapin mo! Gusto mong pakawalan ko ang gurang na ito? Kung biktima kailangan mo, ako na lamang at huwag ang asawa ko! Luciano, tulungan mo ako! Kung gusto mo talagang iligtas ang asawa mo, ibigay mo sa akin ang batang nakatira dito. Sino bata sinasabi mo? Walang bata rito! Magkakaila ka pa. Hindi kami pupunta dito kung wala rito ang batang hinahanap namin. Andito ang batang mula sa tribo Tatuan. Ano kailangan nyo sa batang sinasabi mo? Hindi na yun mahalaga. Basta ibigay mo siya sa amin kung nais mong pakawalan ko ang babaeng ito. Luciano, huwag kang makikinig sa kanila. Huwag mong ibibigay sa kanila si Yoko. Nagmamatigas pa kayo. Kapag hindi mo ibinigay ang bata, magsisisi ka tanda sa pwede kong gawin dito sa asawa mo. Huwag! Huwag mo sasaktan si Caridad! Ayaw mo saktan ko siya, kaya ibigay mo na sa akin ang batang nakatira dito sa bahay mo. Samantala, ng mga sandaling yon, ay gising na si Joko. Nakakubli siya at nababahala sa mga nangyayari. Kitang-kita niya ang mga aswang nakausap ng kanyang lolo Luciano. Hindi siya maaaring magkamali. Sila ang uri ng aswang na umatake sa kanila at pumatay sa kanyang mga magulang at mga katribo. Naghihintay ako. Asan ang bata? Ibigay niyo siya sa akin. Bakit ba gusto niyo siyang kunin? Anong kailangan niyo sa kanya? Hindi mo na kailangang malaman pa. Tama na maraming tanong. Gawin mo na lamang ang nais kong mangyari. Sabi ko sa'yo, hindi mo maaaring basta kunin ang bata. Nasa ganong pagtatalo, sina Tata Luciano at ang aswang na si Medrano nang kumulog ang kalangitan na may kasamang paggidlat. Tila nagbabadya ang malakas na ulan. Nakaramdam ng takot ang aswang na korkor. Biglang tumakbo ang mga ito papalayo, dala si Nana Caridad. Ayaw ng mga aswang na korkor na mababasa sila ng ulan. Wala namang nagawa si Tata Luciano na hindi alam ang gagawin nang tangayin ng halimaw ang kanyang asawa. Walang yang aswang yon! Dinala niya si Caridad! Lola Luciano, sana po, ibinigay niyo na lang po ko para hindi na po nila tinangay si Lola Caridad. Apo, ayaw din na Lola Caridad mo na ibigay ka sa kanila. Pero ang lola naman po ang kinuha nila. Huwag kang mag-alala, Apo. Gagawa ko ng paraan. Babawiin natin ang Lola Caridad mo sa mga aswang na yon. Tutulungan ko po kayo, Lolo. Hindi po ako papayag na may gawin po silang masama kay Lola Caridad. Samantala, sa lugar naman na kinaroroonan ni Medrano at Pablito, ay ikinulong nila sa isang malaking hawla ang matandang babae. Nasaan yung tao na noon ang mga ito? Mga walang hiya kayo. Kahit nagpalit na kayo ng anyo, ay kasing pangit pa rin kayo ng ugali nyo. Pakawalan nyo ko rito, mga damuho kayo. Ano bang kailangan nyo sa akin? Bakit nyo ako dinala rito? Saka bakit nyo gustong kunin si Joko
Ano ba plano niyong gawin sa bata? Pwede ba, Gurang? Tumahimik ka na lamang riyan. Masyado ka maingay. Nakakairita ang bunganga mo. Hindi ako titigil sa pag-iingay hanggat hindi niyo ako pinapakawalan. Mga demonyo kayo! Sige, subukan mo pang mag-ingay at baka wasakin ko na ang bunganga mo. Ibang magalit si Amo. Kahit senior citizen ka na, aba, papatulang ka niyan. Wala akong pakialam kahit patulan pa niya ako. Sige, gawin mo! Gusto mo talaga akong subukan? Ba, mukhang naghahanap talaga ng sakit ng katawan ng Gurang na ito ah. E di ibigay natin ang hinahanap niya. Lumapit si Medrano sa pinagkukulungan ni Nana Caridad. Masama ang tingin ng matandang babae sa lalaki. Ano kailangan mo sa akin, ha? Hindi ba sabi ko, itikom mo yung bunganga mo, Gurang? Kung ayaw ko, ha? Ayokong itikom ang bibig ko! Ayaw mo, ha? Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Medrano at tumama yon sa bibig ng matandang babae. Dumugo ang nguso ni Nana Caridad. Hayop ka! Napakawalang hiya mo! Hindi mo na iginalang ako bilang isang matandang babae! Sinabihan ka na kanina ni Ako, pero ayaw mo makinig. Kaya tama lang yan sa'yo. Ayan, sumabog tuloy ang uso mo. Hayop kayo! Magbabayad kayo sa ginawa niyo ito sa akin! Talaga? Magbabayad kami? Dahil igaganti ako ng asawa ko! Sa tingin mo, ay may magagawa siya. Kanina nga wala siyang nagawa. Katulad mo lang ang asawa mo na walang kayang gawin kundi ang magbunganga. Sa bahay ni Tata Luciano ay labis ang kalungkutan nila sa mga nangyari. Lolo Luciano, ano pong gagawin natin? Kailangan po natin tulungan si Lola Caridad. Iligtas po natin siya. Oo, Joko. Ililigtas natin ang lola mo. Pero, paano po? Mapanganib po mga aswang na korkor. Merong paraan, Joko. Halika, sumama ka sa akin. Meron tayong kukunin. Malaki ang may tutulong nun sa gagawin natin pagliligtas sa Lola Caridad mo. Isinama ni Tata Luciano sa likod ng bahay si Joko. Hinanap niya ang kapirasong buhay na bato na siyang pananda. Agad naman niya itong nakita. Inalis ang batong pananda at kinuha sa bata ang hawak nitong pala. Teka, ano pong huhukain mo, Lolo Luciano? Gaya na sinabi ko sa'yo, ang bagay na makakatulong sa atin para mailigtas natin ang iyong Lola Caridad. Sinimulan ng magukay ni Tata Luciano. Saglit pa ay may tinamaang metal ang pala na gamit sa paghukay. Isang maliit na baul na yari sa metal ang hinukay ng matanda. Kinuha niya yon at binuksan. Nasa loob ng metal na baul ang isang kulay abong supot na yari sa balat ng hayop. Kinalag ang tali at lumitaw ang isang medalyon na hugis at sulok. May nakaukit na araw sa medalyon at ang gitna ng araw ay nakaukit naman ang isang nakadilat na mata. Kinuskus pa yon ni Tata Luciano. Ano po yan, Lolo? Para saan po yan? Isa itong medalyon, isang uri ng agimat o bertud na magbibigay ng lakas at kakaibang kapangyarihan na tutulong sa atin upang mailigtas natin ang iyong Lola Caridad. Talaga po, Lolo? Oo, Apo. Matutulungan din po kaya ako ng bertud na yan, Lolo? Tanging ang bertud lamang ang makapagsasabi nun, Iho. Kaya umasa na lang tayo at magtiwala. Matagal na panahon na rin na itinatago ni Tata Luciano ang bertud na hawak niya dahil ang nais niya ay isang simpleng buhay. Wala na siyang planong hukayin at gamitin pa sana ito. Kaya lamang, ng mga sandaling yon, ay buhay ng kanyang asawa ang nasa panganib. Nalagay sila sa isang mahirap na sitwasyon at dahil yon sa pagdating ni Joko sa buhay nila, muling nangyari ang bagay na kanilang iniiwasan.
Lolo Luciano, pasensya na po kayo. Aba, bakit ka humihingi ng pasensya sa akin, Apo? Kasi po, nang dahil po sa akin, nadamay po kayo sa gulo ng buhay ko. Alam ko pong ako po ang gustong kunin ng aswang, pero pati po si Lola Caridad, dinamay po nila. Huwag mong isipin yun, Apo. Kaya nga po, kahit ano po gagawin ko, Lolo, para walang masamang mangyari kay Lola Caridad. Mamaya bago dumilim, ay hahanapin natin kung saan naroon ng mga aswang na kumuha kay Caridad. Matutulungan tayo ng medalyon na ito para masumpungan natin ang kinaroroonan nila. Nakahanda po ako, Lolo. Kunin mo ito, Joko. Ano po? Ibibigay niyo po sa akin ang bertud na yan? Oo, Apo. Ikaw ang mag-iingat niyan. Bakit po ako? Ikaw ang kailangan nila. Ikaw ang puntirya nila. Kaya mas kailangan mo yan. Kunin mo at isuot mo sa iyong leeg. Sumunod si Joko sa sinabi ng kanyang lolo Luciano. Kinuha niya yon sa matanda at ikinuwintas ito. May kakaibang enerhiyang naramdaman ang bata nang isuot niya sa kanyang leeg ang bertud na ibinigay ng matandang lalaki. Napansin ni Lolo Luciano ang kakaibang reaksyon ng bata. Bakit, Joko? Ano nangyayari sa'yo? Anong nararamdaman mo? Hindi ko po maipaliwanag, Lolo. Parang may kung ano pong pumasok sa katawan ko. Ibig lang sabihin ay magandang senyalis yun. Positibong bagay para sa'yo. Nang kumagat na ang dilim, ay naghanda ang dalawa para sa kanilang gagawing misyon. Inihanda ni Tata Luciano ang ilang armas na kailangan nila. Nang ganap na makapaghanda ang mga ito, ay sinimulan na nilang bagtasin ang daan patungo sa lugar na ituturo sa kanila ng medalyon na nasa katawan ni Joko. Hindi sila makapaniwala na hindi naman pala kalayuan ang pinagdalhan ng aswang kay Nana Caridad. Malapit lang pala, Joko. Oo nga po, Lolo Luciano. May lumang bahay pala sa lugar na ito. Ngayon ko lang din ito nakita. Siguro po, nasa loob po ng lumang bahay na yan si Lola Caridad. Kailangan makapasok tayo dyan, Apo. Kayang-kaya ko pong gawin yun, Lolo Luciano. Ako na lang po ang papasok sa loob. Talaga bang kaya mo, Joko? Opo, Lolo. Ako na pong bahala. Maiwan na lang po kayo dito sa labas. Dahan-dahan nang lumapit si Joko sa lumang bahay. Naghahanap ng madadaanan nang biglang may humawak sa kanya. Ganun na lamang ang gulat ng bata nang makita kung sino ang humawak sa kanyang braso. Si Pablito yon, ang kanang kamay ni Medrano. Saan ang punta mo, bata? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Tingnan mo nga naman, di na kami mahihirapang balikan at hanapin ka dahil nandito ka na. Nakita ni Tata Luciano na nahuli ni Pablito ang bata, kaya nagmamadali siyang lumapit. Huwag mo siyang pakialaman! Aba, pati ikaw tanda, nandito ka na rin. Aha, alam ko na. Gusto niyo mag-reunion kayo ng babaeng gurang na nakakulong sa loob. Anong ginawa niyo sa asawa ko, mga hayop kayo? Nasaan siya? Kalma lang. Buhay na buhay pa siya. Yun nga lang, sabog ang uso. Mga hayop kayo. Sinaktan niyo ang asawa ko. Sinaktan niyo si Lola? Aba, kasalanan niya eh. Masyado kasi matabil ang bibig. Parang Armalite. Napiko ng amo ko, kaya yun. Pinatikim ng suntok sa bunganga. Mga walang hiya kayo. Hindi na kayo naawa sa asawa ko. Teka. Kay amo ka magalit dahil siya sumuntok sa bunganga ng asawa mo. Nang sandaling yon, ay naroon na rin pala si Medrano papalapit sa kanila. Kaya sumabat na sa kanilang pagtatalo. Bakit, tanda? Anong gagawin mo sa akin dahil sinapak ko ang asawa mo? Hayop ka! Magbabayad ka! Hanggang diyan ka lang naman eh. Puro kayabang. Amo, wala na saysay ang pakikipagtalo sa matandang yan. Heto ang kailangan natin, oh!
ang batang sinasabi ko sa'yo. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! At bakit naman kita bibitiwan, ha? Ikaw nga kailangan namin, hindi ang mag-asawang gurang. Pablito, ipasok ng batang yan. Dalhin sa loob. Huwag niyo siyang isama! Huwag niyo pakialaman ang bata! Di ba ang gusto mo? Sunduin ang asawa mo, kaya nandito ka. Huwag ka mag-alala. Makakalaya na siya. Pakakawalan ko na siya, kapalit ng batang hawak ni Pablito. Halika na, bata! Pasok na tayo sa loob! Talaga bang pakakawalan niyo na si Lola Caridad? Pag sumama ako sa inyo? Oo, bata. Dahil ikaw lang naman ang kailangan namin eh. Lolo, huwag na po kayo mag-alala. Makakasama niyo na po sa pag-uwi si Lola Caridad. Ako na po ang bahala sa sarili ko. Gusto mang pigilan ni Tata Luciano ang bata. Kaya lang ay alam niyang hindi papayag ang mag-amo. Maging siya man ay baka makatikim ng suntok. Kaya naluluha siyang pinagmasdan na lamang si Joko habang bitbit papasok sa lumang bahay. Naisip ni Tata Luciano ang bertud na nakakwintas sa bata. Yun na lamang ang tangi niyang pag-asa para walang masamang mangyari kay Joko. Naghintay si Tata Luciano para ilabas ni Pablito ang asawa niya na kanilang bihag. Habang nakatingin sa lumang bahay ang matandang lalaki, ay biglang may humawak sa kanya at hinila siya. Ganun na lamang ang gulat niya, subalit napalitan yun ng saya nang makilala ang humila sa kanyang kamay. Aba, Caridad! Bakit nandito ka? Di ba dapat naroon ka sa loob? Nakatakas ako, Luciano. Huwag ka maingay. Hindi nila naikandado na maayos ang kulungan ko, kaya nakalabas ako. Si Joko, nasan siya? Kasama mo ba? Kasama ng 2 aswang. Dinala sa loob. Ano ka mo? Abay, bakit isinama? Kapalit ng kalayaan mo. Yun din ang gusto ng bata. Mas mahalaga sa kanya na makalaya ka. Abay, paano na ngayon yan? Tsak may gagawin silang masama kay Joko. Narinig ko ang pag-uusap nila. Papatayin nila ang ating apo. Ano ka mo? Oo, Luciano. Dahil galit sila sa tribong tatuan na pinagmula ng bata. At isa pa, si Joko daw ang posibleng pumatay sa kanila pagdating ng takdang panahon at lilipol sa mga aswang na gaya nila. Ngayon hawak na nila ang bata. Tsak papatayin nila ang apo natin. Anong gagawin natin, Luciano? Caridad, huwag ka mag-alala. Nagtitiwala ako sa bertud. Ano ka mo? Ano bertod? Ang medalyon, Caridad. Hinukay ko dahil kailangan. At dala yon ni Joko ngayon. Akala ko ba, kinalimutan mo na ang paggamit noon? Dapat sana'y ganun ang plano ko. Pero dahil sa mga nangyari, wala akong ibang alam na paraan kundi gamitin uli ang agimat para sa kaligtasan mo. At ngayon ay para sa kaligtasan na ni Joko. Sa loob ng bahay, kasama ni Medrano at Pablito si Joko upang puntahan ang pinagkulungan nila kay Nana Caridad. Ganon na lamang ang kanilang gulat nang makita na bukas ang kulungan at wala na sa loob ang matandang babae. Aba! Amo! Amo, nakawala siya! Nakawala ang matandang babae! Hindi mo inayos ang kandado ng kulungan, kaya nakawala siya! Nasaan ang Lola Caridad ko? Hindi namin alam. Diyan sa kulungan na yan nakakulong ang lola mo eh. Pero nakatakas siya. Amo, anong gagawin natin ngayon? Pabayaan mo na matandang gurang na yun. Tutal, hindi naman talaga natin siya kailangan. Ang batang kasama natin ngayon ang importante. Salamat at wala na rito si Lola Caridad. Siguro, magkasama na sila ni Lolo Luciano. Sabi nga ni Amo, ay hindi naman talaga sila importante dahil ikaw lang ang kailangan namin. Ano po bang gagawin niyo sa akin? Malalaman mo rin mamaya, bata. Pablito, ikaw na muna ang bahala sa batang yan at may mga dapat lang akong ihanda. Iahanda ko ang mga kailangan sa ritual na gagawin para sa gagawin pag-aalay sa batang yan.
Iniwan na ni Medrano si Pablito habang mahigpit na hawak sa braso ang batang si Joko. Napaisip na nagtataka ang bata sa mga sinabi ni Medrano. O ano, narinig mo siguro yung sinabi ni Amo? Gagawin niyo akong alay? Oo naman, dahil dapat ka mawala bata, dahil ikaw ang banta sa aming lahi. At bago ka pa dumating sa takdang gulang, ay dapat ka nang gawing alay, na siya ring magiging kamatayan mo. Hindi maaari ang gusto niyo. Wala ka na magagawa pa. Hindi ako papayag na gawin yung alay. At kung merong dapat mamatay ay kayo yun. Dahil masasama kayo. Pinatay niyo ang pamilya ko at ang mga katribo ko. Minsan pa ay naalala ni Joko ang naging kalupitan sa kanilang mga ninuno at katribo ng mga aswang nakauri ni Medrano at Pablito. Nagpupuyos ang kalooban niya dahil sa galit at puot. Mga hayop kayo! Kayo ang masasama! Sayang lamang ang galit mo, bata. Wala ka na magagawa. Mahigpit ang pagkakahawak ni Pablito sa braso ng bata at planong ipasok sa kulungan na dati pinagkulungan kay Lola Caridad. Subalit bago pa maipasok si Joko sa loob ng kulungan, ay isang madiing kagat ang ipinatikim ng bata sa lalaking may hawak sa kanya. Napasigaw si Pablito sa labis na sakit. Aray ko! Walang iya kang bata ka! Kinagat mo ko! Dapat lang sa iyan! Dahil sa lakas at diin ng pagkakakagat ng bata sa braso ni Pablito, ay nabitiwan niya si Joko. Kaya sinamantala yun ng bata upang makatakbo siya papalayo. Hoy! Saan ka pupunta? Huwag kang umalis, bata! Bumalik ka rito! Lako po! Malilintikan ako nito kay Amo! Hoy! Bumalik ka rito! Mabilis ang kilos ni Joko. Bago pa siya nagawang habulin ni Pablito, ay nakapagtago na siya. Pero alam ng lalaki na hindi pa nakakalayo ang bata. Kaya lamang ay ininda nito ang ginawang pagkagat ni Joko. Madiin ang pagkakakagat na lumika ng sugat. Aray ko! Ang sakit ng braso ko ah! Walang iyang batang yon. Bumaon ang ngipin niya. Samantala, humanap naman si Joko ng ligtas na lugar na kanyang mapagtataguan. Pero hindi pa siya nakakalabas ng malaki at lumang bahay. Dito muna ako magtatago. Hindi nila ako dapat makita dahil siguradong tototohanin nila yung sinabi kanina ni Mang Pablito. Gagawin nila akong alay. Ibig sabihin papatayin nila ako. Hindi ako makapapayag na gawin nila sa akin yun. Sa labas naman ng lumang bahay ay hindi pa rin umaalis ang mag-asawang Tata Luciano at Nana Caridad. Hindi nila kayang umalis doon na hindi kasama ang bata. Hindi maaaring wala tayong gawin, Caridad. Anong gagawin natin, Luciano? Papasok tayo sa loob ng lumang bahay na yan. Ililigtas natin si Joko. Pero Luciano, lubhang mapanganib ang mga lalaking na nasa loob. Mga aswang sila. Paano natin sila haharapin kung naroon kay Joko o medalyon na sinasabi mo? May iba pa akong inihanda, Caridad. Ano naman yun, Luciano? Ang buntot ng pagi na matagal ko ng armas. Nabitbit ko yon. Maging ang lubid na ibinabad sa tubig asin na may kasamang bawang. Magagamit natin itong sandata laban sa mga aswang. Papasok na ba tayo sa loob ng bakuran ng lumang bahay? Oo, Caridad. Mahalaga ang bawat sandali. Baka kung ano na ang gawin nila kay Joko. Kaya naghanda na ang mag-asawa upang pumasok sa loob ng bakuran, maging sa mismong sa loob ng bahay. Dahil doon dinala ng dalawang aswang si Joko. Galit na galit naman si Medrano nang malaman ang nangyari. Isang malakas na batok ang pinakawalan nito na tumama kay Pablito. Hungang ka talaga kahit kailan na! Aray ko naman, Amo! Masyado ka mapanakit! Paanong hindi kita sasaktan? Malaki kang gunggong! Malaking kapalpakan ang ginawa mong hinayupa ka! Hawak mo na! Pinakawalan mo pa ang bata! Amo, kinagat ako
Hayan nga, tignan mo ang braso ko. Nag-iwan pa ng marka kanyang ngipin. Napakalalim ng pagkakabaon. Ano bang pakialam ko dyan? Baka gusto mong ako naman ang kumagat sa'yo at puntiryahin ko ang leg mo. Amo naman, magkakampi tayo, di ba? Oo nga, pero nakakapingo ka na maging kakampi, Pablito. Paano ngayon yan? Saan natin hahanapin ang batang si Joko? Amo, kumalma ka lang. Andyan lang yun. Hindi yung basta makakaalis dito. Hindi yung basta makakalayo. Kaya alam ko nariyan lang yun sa malapit. Baka nga narito pa sa loob ng ating bakuran at hindi pa siya nakakalabas. Gano'n naman pala. Ano pang hinihintay mo, Pablito? Hanapin mo na siya. Naihanda ko na mga gagamitin sa pag-aalay. Ang batang yun na lamang ang ating kailangan. Sige na, kumilos ka na, Pablito. Bilisan mo! Opo, amo. Ito na nga po. Wala nang nagawa si Pablito, kundi ang sundin ang utos ni Medrano. Hindi pwedeng magalit uli ito sa kanya, kundi higit pa sa ginawang pagbatok ang posible nitong gawin. Nakapasok na rin ang dalawang matanda sa bakuran ng malaki at lumang bahay na tirahan ng dalawang aswang. Maingat silang nakakubli at nag-aabang ng mangyayari hanggang sa makahanap sila ng tiyempo at nakapasok na nga ng tuluyan sa loob ng bahay. Tinungo ni Nana Caridad habang nakasunod ang asawa ang lugar kung saan siya ikinulong. Nagbabaka sakaling dun dinala ang batang si Joko. Diyan, Luciano. Sa malaking hawla na yan. Diyan ako ikinulong. Subalit, bakit wala dyan ang apo natin? Nagtataka nga rin ako, Luciano, kung nasaan ang bata. Bakit wala siya sa loob ng malaking hawla na yan? Baka sa ibang silid siya ikinulong. Sana nga ay ganun, Luciano. Pero lubhan na ako nag-aalala. Baka pinatay na nila si Joko. Hindi mangyayari yung Caridad. Bago pa nila mapatay ang apo natin, tiyak na magkakaroon muna ng matinding paglalaban. Dahil taglay niya ang medalyon, hindi magiging madali para sa kanila na patayin ang bata. Pero Luciano, nasaan ang apo natin? Hindi kaya, katulad na nangyari sa iyo kanina, nakatakas din siya. Abay, sana'y ganun nga ang nangyari. Hindi pa rin umaalis sa kanyang pinagtataguan si Joko. Bagamat naiinip na siya sa pagtatago, pero mas ligtas siya sa kanyang kinalalagyan. Habang paikot-ikot naman si Pablito at pilit na hinahanap ang kinaroroonan ng bata. Makita lang kita, bata ka. Titirisin talaga kita. At kung kanina'y kinagat mo ang braso ko, leeg mo naman nakakagating kung buwisit ka. Nanggigigil na talaga ako sa'yo. Samantala, hindi naman tumulong si Medrano sa paghahanap sa bata, kundi nagbalik ito sa loob ng kanyang kwarto, humarap sa isang bahagi ng silid at doon ay lumuhod at umusal. Kung ano man ang dahilan ng ginagawa niyang yun, ay siya lamang ang nakakaalam. Subalit, tiyak yun na may kinalaman yun sa plano niya kay Joko. Matyaga pa rin sa paghahanap at pag-iikot si Pablito. Malakas ang kutob niyang hindi pa nakakalayo ang bata. Habang patuloy sa paghahanap ang lalaki, ay nakarinig siya ng ilang kaluskos at tila may bagay na bumagsak. Aha! Sabi ko na nga andito pa ang batang yon. Wala ka ng kawala ngayon. Humanda ka sa akin. Pilit na pinakikiramdaman ni Pablito ang pinagmulan ng ingay na narinig niya. Saka ito dahan-dahang lumapit. Mas naging matibay ang kutob ng lalaki nang malakas na pagbahing ang kanyang narinig. Batang sipudin, makikita na kita. Diyan ka lang pala nagtatago sa likod ng mga tambak na lumang gamit, ha? Huli ka! Huli ka rin! Ano? Kayo? Aba, bakit nandito pa kayo? Oo, nandito pa rin kami. Nasaan ang apo namin? Saan mo siya dinala? Engot ka rin, no? Hinahanap ko nga rin siya dahil nawawala. Ano ka mo? Nawawala si Joko? Oo nga, ano ka ba't paulit-ulit ka?
Paano nawawala? Kasama mo siya na pumasok kayo dito sa loob ng bahay. Biyag niyo siya, di ba? Maigpit pa nga ang pagkakahawak mo sa braso niya. Nakawala nga siya, kaya hinahanap ko. Napakamalas ko pa naman na kayo pa ang nakita ko. Teka, may naisip ako para mapalitaw ko na ang batang yon. Anong iniisip mong hayop kang aswang ka? Ano pa nga ba? Di, magkasama ko kayong ilalagay sa kulungan. Ewan ko na lang kung di pa lumitaw ang batang yon. Dahil tsak na hindi yung papayag na ikulong ko kayo. Kung kakayanin mo kaming ikulong, bakit hindi? Sige, subukan mo lumapit sa akin at makikita mong hinahanap mo. Buntot ng pagi yan ah. Oo, subukan mo lang lumapit sa amin at hagupitin kita nito. Tignan ko lang kung ano mangyari sa'yo kapag lumatay na ito sa katawan mo. Tinatakot mo ba ako, tanda? Hindi kita tinatakot dahil gagawin ko talaga yon. Sige, subukan mo lumapit na damuho ka. Hindi natakot si Pablito. Lumapit nga ito kay Tata Luciano. Ngunit bago pa man ganap na makalapit ay inihataw na ng matandang lalaki ang hawak na buntot ng pagi at agad na lumatay yon sa katawan ni Pablito. Pumalaw sa sakit ang aswang. Kakaiba ang kirot na dulot ng pagdampi nito sa katawan ng aswang. Aray ko! Walang hiya ka, tanda! Ang sakit nun! O ano? Gusto mo pa bang ulitin ko? Sige, Luciano, isa pang hagupit para matigil na yan sa kanyang kayabangan. Isa pang malakas na hagupit ang pinakawalan ni Tata Luciano. Muli ay pumalahaw ng malakas si Pablito. Kasunod ng malakas na palahaw niya ay ang pagbabago ng anyo nito. Naging isang aswang na korkor na handang atakihin ang dalawang matanda. Sumusobra na kayo. Ngayon, tikman mo ang aking galit. Ibabaon ko sa katawan niyo ang aking matutulis na kuko at pangil. Subukan mo at paulit-ulit kong ipapatikim ang hagupit ng buntot ng pagi. Biglang umatake ang aswang. Sinalubong naman yon ng isang matinding hagupit ng buntot ng pagi na hawak ni Tata Luciano. Humihiwa at nag-iiwan yun ng mga sugat sa katawan ng aswang na korkor. Lalo lamang nagwala sa galit ang aswang sa ginawa ng matandang lalaki. Caridad, hawakan mo itong buntot ng pagi. Ituloy mo ang paggagupit sa aswang. Itong lubid ang gagamitin ko upang masilo siya. Agad na kinuha ng matandang babae ang buntot ng pagi. Inihataw sa aswang na patuloy na nagwawala dahil sa matinding kirot na nararamdaman. Inihagis naman ni Tata Luciano ang lubid kaya nasilo ang katawan ng halimaw. Humigpit ang silo sa katawan kaya nahirapan itong makakilos. Lalo namang lumakas ang atungal ng aswang dahil sa lubid na nakatali ngayon sa kanyang katawan. Lubid na ibinabad sa tubig na may asin at bawang. Ang malakas na palahaw ay kanina pa naririnig ni Medrano, kaya nagmamadaling lumabas ito sa kanyang kwarto at ganun na lamang ang pagkagulat niya dahil nakatali ang aswang na si Pablito. Naroon din ang mag-asawa. Andito pa rin pala kayong dalawa. At anong ginawa niyo sa kasama ko? Tama lang yan sa kanya, ang igapos. Ikaw naman, isa kang aswang, kaya matutulad ka rin sa kasama mo. Yun ang akala nyo. Sa harapan ng dalawang matanda ay biglang nagbago ang anyo ni Medrano. Gaya ni Pablito ay naging aswang na korkor ito. Agad na dinaluhong ang mag-asawang kaharap. Subalit nakahanda si Nana Caridad. Isinalubong niya ang buntot ng pagi. Paulit-ulit na iwinasiwas at inihagupit yon sa katawan ng aswang na si Medrano. Kung paanong pumalahaw si Pablito nang matikman ang hagupit ng buntot ng pagi, ay ganun din si Medrano. Nagwala ito ng gusto at pilit na inaatake ang dalawang matanda. Subalit nahahadlangan ng hagupit mula sa buntot ng pagi. Dahil sa pakikipaglaban ng dalawang matanda sa mga aswang, hindi yun kinaya ng katawan ni Nana Caridad. Nakaramdam siya ng panghihina at tila hirap ng huminga.
Nakita ni Tata Luciano ang nangyayari sa kanyang asawa na nabitiwan ang hawak na buntot ng pagi. Napaupo at napahiga sa lupa ang matandang babae. Natataranta si Tata Luciano kung ano ang uunahing gawin. Ang patuloy bang pagharap sa mga kalabang aswang o damayan ng asawa na nangangailangan ng tulong. Samantala, ang mga pangyayaring yon ay napanood ni Joko na kanina pa nakikiramdam. Kaya nang makitang nasa delikadong sitwasyon ang dalawang matanda at kailangan ng tulong ang kanyang Lola Caridad, ay lumabas na ng kanyang pinagtataguan ang bata. Wala kayong masamang gagawin sa lolo at lola ko! Joko, apo! Andiyan ka lang naman pala, bata. Pinahirapan mo pa si Pablito sa paghahanap at ang lakas ng loob mong harapin kami. Oo, dahil hindi ako natatakot sa inyo! Habang dinadamayan ni Tata Luciano ang asawa na nahihirapang huminga, ay agad na inihagis ng matandang lalaki kay Joko ang buntot ng pagi. Apo! Yan ang gamitin mo! Mas magiging malakas ang bisa niyan kapag ikaw ang siyang gumamit dahil sa bertud na taglay mo! Agad namang sinaluyon ng bata at mabilis na ipinaikot-ikot sa ere. Tila lumikha ito ng ugong na waring tunog ng buhawi habang pinapaikot at iminawasiwas ni Joko sa ere ang buntot ng pagi. Saka buong lakas na hinagupit patungo sa katawan ng dalawang aswang. Malakas ang palahaw ng mga ito, ngunit sadyang hindi magpapatalo ang mga aswang. Sa pilitang inaagaw ng aswang na si Medrano ang buntot ng pagi na hawak ni Joko. Ang aswang naman na si Pablito ay hindi gaanong makakilos dahil sa pagkakasilo at nakapalupot sa katawan niya na lubid. Maya-maya pa ay may narinig silang malakas na tila ugong at nakakasindak na ingay mula sa labas ng lumang bahay. Pagkagulat at pagtataka ang rumihistro sa muka ni Tata Luciano, maging sa batang si Joko. Samantalang naging maaliwalas at malaking ngiti ang agad na lumitaw sa muka ng aswang na si Medrano. Nariyan na sila! Dumating na sila! Anong dumating at sinasabi mong hayop ka? Ha? Napakaraming aswang ang dumating, Lolo! Sila ang mga aswang na umatake sa aming tribo! Aba, napakarami nga nila! Lolo Luciano, matutulungan po ba ako ng medalyon laban sa napakaraming aswang na yan? Apo, manalig ka sa itaas at magtiwala ka sa bisa ng bertud na taglay mo. Opo, Lolo. Gagawin ko po. Higit pang pinagbuti ni Joko ang pagharap sa napakaraming aswang. Palundag-lundag at buong lakas niyang hinahagupit ang mga halimaw. Mabilis ang kilos ni Joko, subalit tila hindi nauubos ang mga aswang na umaatake sa kanya. Tignan natin kung hanggang saan ang yabang mo, bata, kung magagawa mong ang lipuli ng mga kapanalig kong aswang. Nagpunta sila dito dahil kanina'y tinawagan ko sila para ako ay kanilang tulungan. Apo, sige lang, huwag kang titigil. Lumaban ka lang para rin yan sa iyong kaligtasan. Luciano, agapo natin. Baka mapahamak siya. Hindi siya pababayaan ng bertud Caridad. Magtiwala tayo sa magagawa niya kay Joko. May mga napapatay na aswang si Joko gamit ang sandatang buntot ng pagi. Kaya lamang, nahihirapan na rin siya sa dami ng mga kampon ng kadiliman na nagtutulong-tulong. Hindi ako dapat sumuko. Kailangan ko maubos sa mga aswang na ito. Malaki ang kasalanan nila sa aking mga katribo. Sila ang mga aswang na umatake at pumatay sa mga kalahi ko. Habang napapanood nila Tata Luciano at Nana Caridad ang mga pangyayari, ay abot-abot ang kaba nila, lalo na kapag nasasaktan si Joko. Luciano, parang hindi nauubos sa mga kalaban niya. Caridad, humawak ka na maigpit sa mga palad ko. Aba, bakit Luciano? Tatawag tayo sa poong may kapal para makialam siya at tulungan si Joko. May magagawa din siya para sa bertud na taglay ng ating apo.
Hinawakan ng maigpit ng matandang babae ang kamay ng asawa, saka ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kasunod ay ang pag-usal ni Tata Luciano ng dasal upang tulungan si Joko na magtagumpay sa kinakaharap na laban. Subalit pagkatapos ng kanilang dasal, pagdilat ng kanilang mga mata, ay nakita nilang nakahandusay na si Joko at habol ang hininga. Pagod na ang bata. Diyos ko po, mahabagin langit! Ang apo natin, Luciano! Aba, ano nangyari kay Joko? Wala ka na ngayon, bata. Matutuluyan ka na ngayon at saka kita iaalay. Joko, apo! Bumangon ka! Tumayo ka, apo! Kailangan mong lumaban! Bigla na lamang may lumitaw na malamlam na liwanag. Nagmula yon sa suot na medalyon ng bata. Ang kakaibang kulay ng liwanag ay bumalot sa katawan ni Joko. Unti-unting tinunaw ng liwanag ang suot-suot na t-shirt ng bata. Kaya lumantad ang katawan ni Joko na nabuburdahan ng mga tato ng mga mababangis na hayop. Kasunod noon ay ang paglitaw ng kung anong imahe na gumagalaw. Nabuo ang imaheng gumagalaw na galing sa katawan ni Joko. Nagkaroon ng buhay ang isa sa mga tato ng bata. Nabuhay ang tato na isang kobra, na isang makamandag na ahas. Ito ang umatake sa mga aswang na naroroon. Kasunod ay ang isa pang tato ang nabuhay. Isang leon naman yun at inatake rin ang mga aswang. Sinundan ng tato na tigre na nagkaroon din ng buhay. Maging ang buhayan na tato ay umalis din sa katawan ng bata at nagkaroon ng buhay. Ang pinakahuli ay ang tato na isang ibong agila. Nagkaroon din ito ng buhay at lumipad ng paikot-ikot sa itaas at biglang sumisid pa ibaba upang atakihin din ang ibang mga aswang. Dinagit nito ang aswang at inililipad saka inihuhulog mula sa itaas. Kaya hindi lang isa kundi 5 mababangis at matitikas na hayop ang naging katulong ni Joko sa pag-atake sa mga kampon ng kadiliman. Nayanig naman at hindi maintindihan ng mga aswang ang gagawin nila dahil hindi nila kaya ang mga hayop na ngayon ay umaatake sa kanila. Hindi rin makapaniwala si Medrano sa kanyang mga nakikita. Hindi rin niya maunawaan kung paano nangyari ang lahat ng yon. Paanong ang mga tato ng bata ay nagkaroon ng buhay at umatake sa mga aswang na kalahi niya. Nagpatuloy ang sagupaan ng mga aswang at ng mga hayop. Hindi sila tumitigil hanggat hindi nauubos ang mga halimaw na naroroon. Nang matalo ang mga dumating na aswang, ay nanatiling kalmado lang at nasa isang tabi ang mga hayop na mula sa tato ni Joko. Hindi mawari ni Medrano at Pablito na noon ay nasa anyo na ng pagiging tao kung ano ang kanilang gagawin. Alam nilang wala na silang kawala ng mga sandaling yon. Nagtangka pang tumakas ang dalawa, subalit biglang lumundag sa daraanan nila ang galit na leon. Umaatungal ito at nakabuka ang malaking bibig, kaya napaurong ang dalawa. Amo, lagot na! Wala na tayong kawala ngayon! Baka gawin tayong pagkain ng leon na yan! Kasalanan mo ito, Pablito! Kasalanan mo! Aba, amo! Kasalanan ko pa talaga! Oo, dahil inutil ka! Hinayaan mo matakasan ka ng bata! Tignan mo ngayon ang nangyari! Hoy, mga hunghang! Huwag na kayo magsisihan! Lolo Luciano, ang galing! Ito po naging bisa ng bertud na ipinahiram niyo po sa akin. Tama ka, Apo. Hindi ko rin nakalain. Nakakaiba magiging bisa ng bertud sa'yo. Ngayon po ay naiintindihan ko na kung bakit kahit maliit pa po ako ay tinatuan na po ako ni Ama ng mga mababangis na hayop dahil sila pala magiging tagapagligtas ko. Upang hindi makatakas sina Medrano at Pablito, ay lumapit sa kanila si Tata Luciano at iginapos ang mga ito gamit ang lubid. Maigpit silang itinali. Nagpupumiglas naman ang dalawang aswang dahil sa kakaibang hapdi na dulot ng lubid. Sa bawat pagdampinon sa kanilang katawan ay tila napapaso sila. Saglit pa
ay isa-isa nang naging puting usok ang mga hayop na tumulong kay Joko. Pumailan lang ang puting usok at pumasok yon sa katawan ng bata. Pagkadakay, nagbalik ang mga tattoo ng hayop sa katawan nito. Subalit ang natirang puting usok ay nagpaikot-ikot sa harapan ni Tata Luciano, Nana Caridad at Joko hanggang unti-unti itong nagkaroon ng imahe. Imahe ng mga taong kilalang-kilala ni Joko. Nagpakita kay Joko ang espiritu ng kanyang mga mahal sa buhay na pinatay ng mga aswang sa kanilang tribo. Nanlaki ang mga mata ng bata. Hindi siya makapaniwala sa mga espiritu na nasa harapan niya. Naluluha na binanggit isa-isa ng bata ang mga ito. Ama! Ina! Apo Tarim! Kuya Saldi! At Kuya Rima! Kayo po ang mga hayop na tumulong sa akin! Oo, anak. Ang espiritu namin ang nasa katawan ng mga hayop na tumulong sa'yo laban sa mga aswang. Tinawag ang aming espiritu, anak, ng isang mahiwagang tinig at isinama kami dito upang tulungan ka. Ang bisa ng bertud. Siya ang tumawag sa espiritu ng mga mahal mo sa buhay, Joko, para tulungan ka. Lolo Luciano, hindi pa rin po ako makapaniwala na makikita ko po ulit ang mga mahal ko sa buhay. Kahit espiritu na po sila. Anak, kahit wala na kami, hinding-hindi ka pa rin namin iiwan. Lalo na ngayon naglalakbay ang aming mga espiritu at hindi pa nakakatawid patungo sa aming destinasyon. Kaya habang naririto pa kami, anak, hinding-hindi ka namin pababayaan. Mananatili kaming gabay mo sa anumang oras. Masaya kami na may mga taong kumukup sa iyo at totoong nagmamahal. Alam naming totoong ipinapakita sa iyong pagmamahal ng Lolo Luciano mo at Lola Caridad mo. Opo, Ama. Alam ko pong mahal na mahal po nila ako. Kahit buhay po nila, ay itataya po nila para sa kaligtasan ko. Kaya naman, anak, pakamahalin mo rin sila, katulad ng pagmamahal mo sa amin ng iyong ama. Anak, magpakabait ka at huwag mong kalilimutan na mahal ka namin. Pagkatapos nun ay nagpaalam na ang mga espiritu ng pamilya ni Joko. Umagos ang luha sa mga mata ng bata. Magkahalong lungkot at kaligayahan ang kanyang nararamdaman ng mga pagkakataong yun. Nilapitan naman ni Tata Luciano at Nana Caridad ang bata. Bumuti-buti na ang pakiramdam ng matandang babae. Basta, Apo, nandito lang kami palagi sa tabi mo. Hindi ka namin pababayaan, Apo. Gaya ng pangako namin sa'yo, di ba? Kami na ang pamilya mo ngayon. Opo. Maraming salamat po sa inyo, Lolo, Lola. Tapos na ang yugtong yun sa buhay ni Joko. Ang mga nilalang na naghahangad ng kanyang kamatayan ay bihag na nila at wala nang magagawa pa para saktan siya o isa man sa kanila. Kailangan na nilang bumalik, subalit hindi nila maaaring basta na lamang iwan sina Medrano at Pablito na noon ay nakagapos. Maaaring maghasik pa ito ng lagim. Kinuha ni Tata Luciano ang suot na medalyon ni Joko. Hinaplos sa plusyon at saka binulungan. Lolo, ano pong sinabi niyo sa medalyon? Ang sabi ko, siya na ang bahala kung ano ang nararapat gawin sa dalawang ito. Saka idinikit ng matandang lalaki ang hawak na medalyon sa katawan ng mga aswang. Pagkadikit ng medalyon ay napahiyaw ang dalawa sa sakit na nararamdaman. Lumikha ng usok ang medalyon at nabalot ng usok ang katawan ng dalawang lalaki. Ilang minuto ring tumagal ang makapal na usok hanggang sa unti-unti itong napawi. Naiwan na lamang ay ang lubid sa lugar na kinaroroonan kanina ng dalawang lalaki. Saka may lumipad na dalawang insekto. Naging nakakadiring ipis ang mga ito. Ginawang ipis ng medalyon ang dalawang aswang na siya namang nababagay para sa kampon ng mga kadiliman. Magkasama ng umalis ng lumang bahay ang tatlo.
Magaan ang pakiramdam. Taglay ang bagong sigla at katiwasayan sa puso at isipan. Minsan pang napatunayan na ang kabutihan ay hindi kailanman pagtatagumpayan ng kasamaan.